Ang kwentong ito ay rated PG, patnubay, at gabay ng magulang ang kailangan para sa mga batang nakikinig. Bago ko simulan ang kwentong ito, ay papasalamatan ko muna ang aking mga members. Walang iba kundi sina Milagrosa Loop, Genraps TV at kay Uminous Cookie. Maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Ating tunghayan muli ang isa na namang kwentong aking itatampok sa araw na to na pinamagatang Lakas at Lakam at ang kapangyarihan ng baston kontra Tamawo. Sa isang isla sa Visayas ay may isang tribo ang naninirahan doon at namumuhay ng tahimik. Ang mga kababaihan naman sa tribong yon ay sabay-sabay na nagpuntahan sa batis ng araw na yon para maglaba at maligo. Hanggang sa may mga ninalang na kung tawagin ay Tamawo ang biglang nagpakita sa batis at pinagdadakip nila lahat ng mga kababaihang naroon. Nasaksihan naman ito ng isa sa mga babaeng kasamahan nila na paparating pa lang sana doon para maglaba rin. Agad itong nagkubli sa malaki at malapad na puno at nagmasid. Nakita niya na ipinasok ng mga nilalang na yon ang mga kasamahan niyang mga babae sa isang kuweba, kung saan sa paghawi ng nilalang na yon sa tubig na bumabagsak galing sa itaas ng bundok ay doon natuklasan ng babaeng yon na may kuweba pala ito sa likod ng tubig na yon. Kaya naman, dali-dali itong umuwi sa kanila para isumbong sa pinuno nilang si Bugna. Sa kabilang dako naman, nagpunta ang matandang babayla na si Apuyaba sa tahanan ni Pinunong Bugna para sana bisitahin ang kanyang ama dahil sakitin na kasi ito sa sobrang katandaan. Ngunit nang dahil sa sigaw na naririnig nila galing kay Bayang, ay nawala sa isip ng babaylan ang kanyang pakay. Pinunong Bugna! Pinunong Bugna! Hingal na sigaw ni Bayang na malayo pa lang sa pinuno ay isinisigaw na niya ang pangalan nito. Oh, Bayang, parang may humahabol sa iyong halimaw ah. Malayo pa lang ako ay naririnig ko na ang pangalan ko. Sino ba ang humahabol sa iyo at hingal na hingal ka dyan? Pinuno! Yung mga kasamahan kong babae, kinuha ng mga nilalang na mapuputi, na matutulis ang tenga. Saan sila kinuha? Sa batis po, Pinuno. Nakita ko, may kuweba pala sa likod ng tubig na bumabagsak doon. Doon, Pinuno, at doon sila dinala. Ganun ba? Sige Bayang, ako na ang bahala. Wika ni Pinunong Bugna. Agad na pinatawag ng lahat ng kalalakihan para lumusob sa batis na yon para bawiin ang mga kababaihan. Nang sumabat ang matandang babaylan. Mawalang galang po, Pinunong Bugna. Ang tinutukoy ni Bayang ay ang mga Tamawo. Tamawo? Ano yun, Apuyaba? Ang mga Tamawo ay isang uri ng mga engkanto na naninirahan sa mga malalapit na matutubig na lugar kagaya ng batis. Mapuputi ang mga to, matatangkad, malaginto ang buhok na parang sa mais at matatangos ang ilong. Kung susugod kayo doon, na yung mga kampilan lang ang dadalhin nyo, hindi uubra yan sa kanila, Pinunong Bugna. Dapat ang panlaban nyo sa kanila ay... Mga kasama, tayo na! Wika ni Pinunong Bugna. At halatang hindi siya interesado
sa paliwanag ng pinunong babaylan na si Apuyaba, kaya hinayaan na lang niya ito. Mag-iingat kayong lahat. Naway magtagumpay kayo sa pagbawi sa mga kababaihan natin. Wika ng babaylan. Lahat ng kalalakihan ay sumugod na sa batis para labanan ang mga engkantong nilalang na yun. Gamit ang kanilang mga kampilan, ay matapang na nakipagsagupaan ang mga taga-tribong ito sa mga tamawo. Sa tindi ng labanan, ay walang nagawa ang mga taga-tribo sa lakas ng mga tamawo. Walang nagawa ang kanilang mga sandatang kampilan dahil kasing kunat ng ugat ng kahoy ang mga balat ng mga ito. Kaya naman nagsipag-atrasan ang mga taga-tribo dahil sa marami na sa kanila ang sugatan at namatay. Atras! Atras tayo! Di natin sila kaya! Sigaw na wika ng pinunong si Bugna. Dali-daling nagsiatrasan ang mga katutubo at wala silang nagawa para bawiin ang mga kababaihan na kanilang bihag. Nang makarating sila sa kanilang tribo, ay agad ginamot sila ng mga disipulo ni Apuyaba. Apuyaba, hindi namin sila kinaya. Ni hindi man lang nila iniinda ang aming mga kampilan. Tumatalbog lang ito sa kanilang katawan. Ano ang gagawin namin? Meron ka bang alam, Apuyaba, na pwede namin gamitin sa kanila? Yan kasi ang sinasabi ko sa iyo, Pinunong Bugna. Hindi mo ako pinatapos kasi sa sasabihin ko sa iyo. Bigla-bigla na lang nasusugod ka doon nang di mo man lang ako pinatapos sa sasabihin ko. Hindi lahat ng digmaan ay nakukuha sa lakas lang. Ginagamitan din ito ng utak, Pinunong Bugna. Sinabihan na kita na di ubra ang mga sandata nyo, pero patuloy ka pa rin. Ngayon, tignan mo, marami sa mga kasamahan mo ang nasugatan dahil sa padalos-dalos mong desisyon. Akala ko kasi, Apuyaba, ay isang mga tao lang sila na kagaya natin. Ngunit, nung nakipaglaban na kami, ay nagbago ang anyo ng mga to. At naging isang parang ugat na kahoy ang mga balat nila. Kaya di tumulab tuloy ang aming mga sandata. Apuyaba, meron po bang sandata o anumang kagamitan na pwedeng pantapat namin sa kanila? Meron, Pinunong Bugna. Ayon sa aking pagsasaliksik, ang mga tamawo ay takot sa asin at buntot ng pagi. Kaya utusan mo na ang mga alagad mo na kumuha sila ng mga buntot ng pagi at asin at dalhin sa akin at oorasyonan ko para malakas ang talab nito sa kanila. Sa susunod na pagsalakay nyo, ay isama nyo ako para magapin na natin sila at mabawi ang mga kababaihang kinuha nila. Sige po, Apuyaba. At magpapakuha muna ako ng sinasabi niyong buntot ng pagi at asin sa may tabuan para maorasyonan niyo na po at mabawi na natin ang mga kababaihang bihag nila. Siya nga pala, Apuyaba, ano pala ang pakay niyo kanina at nagpunta kayo sa tirahan namin? Wala. Kakamustahin ko lang sana ang kalagayan ng iyong ama, Pinunong Bugna. Kung tumatalab ba ang mga halamang gamot na ibinibigay ko sa ama mo? Oo, Apuyaba. Mabisa siya at kahit papaano hindi na siya hinihika ngayon. Siya nga pala, Apuyaba. Pasensya ka na kanina kung di ko pinakinggan ang mga sinasabi niyo. Walang ano man yun, Pinunong Bugna. Hala, papuntahin mo na ang mga alagad mo sa tabuan. Tiyak madaming istang pagi na benta ngayon doon. Dahil panahon ngayon ng pagi. At huwag mong kakalimutan yung asin ha. Bumili ka ng isang sako. Wika ng babaylan. At nag-utos na nga ang Pinunong Bugna habang ang ibang sugatan na lalaki naman ay ginagamot pa rin ng ibang disipulo ni Apuyaba. Kinagabihan, Apuyaba, eto na po ang mga buntot pagi at asin. Kayo na po ang bahala. Sige, Pinunong Bugna. At uumpisahan kong orasyonan yan mamayang hating gabi gamit ng aking baston. Siya nga pala, Apuyaba. Kailan namin magagamit mga yan? Bukas na bukas din, Pinunong Bugna. Pwede nyo na silang gamitin. Kung ganun, kailangan na nating maghanda para sa magsalakay bukas ng umaga. Masusunod po, Pinunong Bugna. kinaumagahan ay handa na ang lahat ng mga taga-tribo upang labanan ang mga tamawo gamit ang buntot pagi at asin
na inarasyonan ni Apuyaba. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay kailangan na nating mabawi ang mga asawa at anak niyong bihag ng mga tamawo. At sasama sa atin ang pinunong babaylan na si Apuyaba para puksain silang lahat. Wikang sigaw ng pinunong si Bugna. Humayo na ang mga to para lumusob sa may batis. Nang maya-mayay sa di kalayuan sa may batis, ay nakaabang na pala ang mga tamawo sa kanila at handang-handa na sila sa mga ito. Kung anumang nilalang kayo, ibalik niyo sa amin ang kinuha niyong mga kababaihan. Hindi niyo sila kauri, kaya kung ayaw niyong dumanas ng dugo dito sa lugar na to, ibalik niyo sila sa amin. Ibalik? Bakit namin sila ibabalik? Sila ang magpaparami sa aming lahi. Kaya wala na kayong magagawa pa. Kung ganun, eto na ang katapusan ninyo. Galit na wika ni Pinunong Bugna at nagkasagupaan na nga sila ulit sa ikalawang pagkakataon. Ngayon, pinuno ng mga tamawo, kung sa akala nyo di namin kayo napaghandaan, nagkakamali kayo. Ngayon, heto na ang katapusan mo. Kapag ibinudbud ko ang lahat ng asin sa katawan mo, tiyak sunog ka, kaya magdasal ka na. Huwag, Pinunong Bugna! Hayaan mo silang maghirap sa aking gagawin sa mga yan. Ano ang ibig mong sabihin, Apuyaba? Gusto mo bang mamatay na lang sila nang di nila pinagdudusahan ang karahasang ginawa nila? Ano po ba ang plano nyo? Gusto ko silang ikulong sa kuwebang yan kung saan nakakulong ang mga bihag nilang mga babae para mapagdusahan naman nila ang lahat ng kahayupang ginawa nila sa ating mga kababaihan. Sa tulong ng basto na to, ay di na sila makakalabas dyan kailanman. Magandang idea yan, Apuyaba, para maramdaman nila kung paano magpataw ng parusa ang mga tao sa malupit na paraan. Sa narinig na yon ng pinuno ng mga tamawo, ay biglang natakot ito dahil nakikilala niya ang baston na hawak ng matandang babaylan. Wag! Wag, babaylan! Patawarin niyo kami! Hindi na kami uulit sa ginawa namin. Nangangako ako na lalayo na kami sa lugar na to. Pakawalan niyo lang kaming lahat. Pangako! Buo na ang pasya ko. Kung pakakawalan ko kayo at lalayo sa lugar na to, ay tiyak na bibiktima pa rin kayo sa ibang lugar. Kaya mas mainam na lang na ikulong ko kayo kaysa pakawalan. Saad ng babaylan sa pinuno ng mga tamawo. Pinalabas ng mga taga-tribo ang lahat ng mga bihag nilang mga babae sa kuwebang yon. At sila ang pinasok doon at sinarhan ng malaking bato. At inorasyonan ng babaylan ang kuwebang yon gamit ang kanyang baston. Nomis pactum quotidianum tuum. Nomis pactum quotidianum tuum. Sa kapangyarihan ng baston na to, ay magkakaroon ng harang ang lahat ng kasuluk-sulukan ng kuwebang ito na kahit sino man ay hindi ito matitibag, mapatao man o ibang nilalang. At walang sino man ang makakakita ng kuwebang ito. O baston di Bathala, inuutusan kitang gawin ang nais ko. Ha! Ha? Nawala ang batong hinarang at naging parang bundok lang na walang kabutas-butas. Paano nangyari yun, Apuyaba? Pinunong Bugna, yan ang magiging paningin sa lahat ng mga ibang nilalang pati na ang mga tao sa kuwebang ito. Wala silang makikita dahil sa harang na inilagay ko. Kaya walang sino man ang magtatangkang alisin ang batong hinarang niyo dyan. Dahil wala silang makikita kundi bundok lang na walang kabutas-butas. Ah, ganun ba yun, Apuyaba? Di ko akalain may mahika pala ang baston nyo at kayang gawin ang mga bagay na ganito. Oo, Pinunong Bugna.
Dahil ang baston na to ay pinagkaloob sa akin ng bathala. Pero nagagamit lang ang kapangyarihan nito sa pakikipaglaban at hindi sa panggagamot. Kaya nga di ko mapagaling ang iyong ama dahil hindi tatalab ang kapangyarihan nito sa panggagamot, mapatao man o hayop. Nauunawaan ko po, Apo Yaba. O siya, mga kasama, umuwi na tayo nang maipagdiwang natin ang ating pagtapanalo laban sa mga tamao na yan. Kinagabihan ay ipinagdiwang ng mga taga-tribo ang kanilang tagumpay at walang humpay na inuman at sayawan ang naganap ng gabing yon kasama ang mga disipulo ni Apo Yaba sa pagdiriwang na yon. Habang papalalim na ang gabi ay nauna nang umuwi si Apo Yaba sa kanyang kubol dahil sa inaantok na ito. Sa kasarapan ng kanyang tulog ay nanaginip ito. Anong lugar to? Asan ako? Wika ng babaylan nang biglang may nagsalita sa kanyang likuran. Lumingon ito at nasisilaw siya sa nakikita at di niya maaninag kung sino ang nagsasalita. Sino ka? Anong lugar to? Bakit ako nandito? Ano ang kailangan mo sa akin? Sunod-sunod na tanong ng babaylan. Yaba, huwag kang matakot. Ako si Arkanghel, isa sa mga sugo ng Bathala. Dinala kita dito sa aking lugar dahil may mensahe ang Bathala para sa iyo. Hindi ba siya ang nagbigay sa iyo ng baston na hawak mo? Oo po. Siya nga po, Panginoong Sugo. Sabay luhod ito sa lupa. Dinalaw niya ako noon sa aking panaginip din kagaya mo. At sinabi niya na kunin ko raw ang bastong ito sa bundok Kabalso. Ano pong mensahe ng Bathala sa akin, Panginoon? Yaba, ipinaparating sa iyo ng Bathala na bago kayo umanaw sa lupang ginagalawan mo, ay itarak daw ang baston na yan sa malaking patungo na nasa iyong bakuran. Sige po, Panginoon. Panginoong Sugo, maaari ko bang malaman kung lalaki ba o babae pa rin na kagaya ko ang magmamana ng bastong ito? Isa siyang lalaki, Yaba, at manggagaling ito sa tribo niyo. Ganoon po ba, Panginoong Sugo? Pero hindi yata patas ang ating Bathala, Panginoong Sugo. Dahil nung ipinagkaloob sa akin yan noon, ay sandang-makmak na mga maligno, aswang, engkanto, duwende at tikbalang ang aking mga napagdaanan para lang makarating sa bundok Kabalsok at makuha yan. Tapos ngayon, dito lang sa aking bakuran sila pupunta para kunin ang baston na to. Reklamong wika ng babaylan. Huwag ka nang magreklamo, Yaba. Baka mamaya ay bawin sa iyo ang baston na yan na wala sa oras. Nagbibiro lang po ako, Panginoong Sugo. Siya nga po pala, Panginoon. Papaano ko ito maibabaon sa bato? Katigas nun. Yaba, hindi ka na naman nag-iisip. Ang baston na yan ay galing sa ating Bathala. Ibig sabihin lamang ay walang imposible sa kanya. Naiintindihan mo ba, Yaba? Opo, Panginoong Sugo. Siya nga pala, Yaba. Pag dumating na ang panahon na ikaw ay mahina na, nasa sa iyo ang desisyon kung itatarak mo na ba ang baston na yan sa bato. Dahil ang buhay mo ay nakasalalay sa baston na yan. Anong ibig niyong sabihin, Panginoong Sugo?
Kapag itinarak mo na yan sa Batuyaba, ibig sabihin ay 1 linggo na lang ang itatagal ng buhay mo. Panginoong Sugo, deklaro sa akin ang ibig niyong sabihin. Pwede bang pakiliwanag ng mabuti upang maintindihan ko siya? Sige. Yaba, ang ibig kong sabihin sa iyo ay kapag itinarak mo na ang baston na yan sa may bato, lulubog ito ng 2 pulgada at araw-araw ay kusang lulubog ito hanggang sa ika-7 araw. Kapag nakumpleto na ang 14 na pulgadang paglubog nito, ay yun na rin ang katapusan ng buhay mo, Yaba. Kaya sabi ko sa iyo, nakasalalay ang buhay mo sa baston na yan. Kaya pag-isipan mo muna ng maigi kung kailan mo ito itatarak sa bato. Dahil kapag ginawa mo yun, ay wala ng pawian. Naiintindihan mo ba, Yaba? Opo, Panginoong Sugo. Naiintindihan ko na po. Sige, Yaba. Ako'y magpapaalam na sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pagdalaw sa akin. Pagdilat ng mata ni Apo Yaba ay umaga na pala at abala na ang mga disipulo niya sa paggawa ng mga halamang gamot sa kanyang bakuran. Ay, malapit na ba akong pumanaw kaya ako binibisita ng anghel? Akala ko pa naman ay ako ang magdidesisyon kung kanino ko ipapamana ang baston na to sa karapat-dapat na tao. Hindi pala. Sa bagay, kapag nakabaon na ang baston na to sa bato, dito na magkakaalaman kung sino ba talaga ang lalaking yun na nakatakda para sa baston na to. Ay, makatayo na nga at gagawan ko pa pala ng gamot ang Haring Sumel. Sambit nito sa kanyang sarili. 10 taon ang nagdaan ay medyo humina na ang pangangatawan ng pinunong babaylan na si Apo Yaba. At ng mga panahong yon ay nakapag-asawa na rin ang pinunong bugna ng isang prinsesa sa isang tribo, tawid sa kanilang isla. Ngayon ay hari na si Bugna sa kanilang tribo dahil sa pumanaw na ang kanyang ama sa sobrang katandaan. Pagkalipas ng 2 taon, ay nagsilang ang asawa ni Haring Bugna na si Prinsesa Mina ng Kambal. At ito ay mga lalaki na pinangalanan ni Haring Bugna na Lakas at Lakam. Sa kasama ang palad, ay pumanaw din kaagad ang kanyang asawa na si Prinsesa Mina dahil sa panganganak. Di kinaya kasi ng kanyang katawan ang magsilang ng kambal. Kaya naman ito ay nabawian kaagad ng buhay. Nang dahil na rin sa di kayang alagaan ng Haring Bugna ang kanyang kambal, ay inatasan niya ang pinunong babaylan na si Apo Yaba na siya na muna ang hahalili sa pagpapalaki at paggabay sa mga kambal niya. Isang araw, dumating doon ang ama ni Mina na si Haring Muring, dahil naiparating ni Haring Bugna sa kanila na namatay na ang kanilang kaisa-isang anak. Kaya naman, todo hagulgol ang hari dahil sa di inaasahang pagkamatay ng kanyang unika iha. Anak ko! Anak ko! Bakit mo hinayaang mangyari sa iyo ito? Dapat lumaban ka! Todo hagulgol si Haring Muring sa burol ng kanyang unika iha dahil hindi niya akalain na mamamatay ang kanyang unika iha sa ganitong paraan. Maya-maya'y binuhat ni Haring Bugna ang kanyang kambal at ipinakita kay Haring Muring. Amang hari, ito na po ang mga anak namin ni Mina, si Lakas at si Lakam. Ang mga apo ko, ang lulusog at kamukang kamukha nila ang kanilang ina. Amang hari,
Patawarin niyo po ako kung di namin naisalba ang buhay ng inyong anak. Sadya lamang po kasing mahina ang kanyang katawan, kaya di niya kinayang manganak ng kambal. Wala kang dapat na ipagpahingi ng tawad, anak kong Bugna, dahil sadyang nakatakda ang aking anak na mamatay sa panganganak. Anak kong Bugna, pwede ko bang kunin ang isa sa mga kambal para ako na lang ang mag-aruga para may alaala naman ako sa aking namatay na anak? Ipagpatawad po ninyo, Amang Hari, ngunit di ko po papayagang maghiwalay ang kambal ko. Kung gusto niyo po, dito na lang kayo manirahan para makasama niyo sila at maaruga hanggang paglaki. Malawak pa naman po ang aking lupain. Pwede po kayong magpatayo ng inyong tirahan kahit saan man ninyo gusto. Alok ng Haring Bugna sa kanyang amang hari. Napaisip ito at di kalaunan ay nagpasya siyang tanggapin ang alok ni Haring Bugna. Sige, anak kong Bugna, tinatanggap ko ang iyong alok na dito tumira sa iyong isla. Pero wag muna sa ngayon, tsaka na lang pagkatapos ng burol ng aking anak. Kailangan ko pa kasing kausapin ang aking kapatid para siya muna ang mamahala sa aking nasasakupan sa kabilang isla at para kunin na rin ang mga kagamitan sa paggawa ng kubol para makapagpatayo na rin kami ng sarili naming kubol dito sa iyong lugar. Sige po, Amang Hari. Pahala na po kayo kung kailan niyo gusto magpatayo ng kubol dito sa aking isla. Salamat, anak kong hari. Pasasalamat ni Haring Muring kay Haring Bugna. Hindi nagtagal ay nakapagpatayo na rin si Haring Muring ng kanyang kubol sa di kalayuan ng tirahan ng Haring Bugna. Inalagaan ni Haring Muring ang isa sa mga kambal at yun ay si Lakam. At si Lakas naman ay nasa poder ni Haring Bugna at si Apo Yaba ang nangangalaga dito. Magkaganon man, ay lagi pa rin namang magkasama ang kambal kapag ipinapasyal nila ang mga ito. Lumipas ang 5 taon, ay 5 taon gulang na rin ang mga kambal at nakikitaan ng 2 hari na may potensyal ang mga batang ito sapagkat mabilis silang matuto sa mga itinuturo ng kanilang ama at lolo sa kumbate pisikal. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Apo Yaba, ay nanaginip ito ng masamang pangitain. Kaya naman, kinausap nito ang 2 hari. Haring Bugna at Haring Muring, ako po ay nanaginip ng masamang pangitain sa hinaharap. Nakita ko po sa aking panaginip na magkakagulo ang ating isla at ang may kagagawan nito ay ang mga alagad ng dilim. Di ko lang po alam kung kailan ito mangyayari. Apo Yaba, anong klaseng mga alagad ng dilim ang nakita mo sa iyong panaginip? Iba-iba po, Haring Bugna. May mga aswang, kapre, tikbalang at mga engkanto. Anak kong Bugna, kailangan nating maghanda bago pa ang paparating na kasamaan na ito. Pero, papaano, Amang Hari? Hindi tao ang mga kalaban natin kundi alagad ng dilim. Mawalang galang po, mga hari. Bilang pinuno ng mga babaylan, kahit papaano ay meron din akong alam panlaban sa mga aswang, tikbalang, kapre at engkanto. Naalala mo ba, Haring Bugna, ang mga buntot pagi at asin na pinanlaban natin sa mga tamaw noon? Oo, Apo Yaba. Yun din lang ang panlaban sa kanila. At kung may tanso at pilak ka, ay mas mainam dahil takot din sila doon. Tanso at pilak ba ka mo, Apo Yaba? Paano naman panlabang ang tanso at pilak sa kanila? Haring Muring, gagawin pong kalis. Dahil isa yan sa pinakakatakutan ng mga alagad ng dilim maliban sa buntot pagi at asin. Ganun pala yun. Kung ganun, Amang Hari, kunti lamang ang tanso at pilak ko dito. Baka po marami kayo sa inyong isla. Oo, anak kong hari. Madami ako nandoon. At tamang-tama, sa 1 linggo ay luluwas ako para bisitahin ang aking nasasakupan. Baka kasi magtagal ako doon dahil madami akong aasikasuhin. Pero pwede kang sumabay sa akin, Bugna, pauwi para kunin ang mga kakailanganin mo. Sige po, Amang Hari. Sasama ako sa inyong isla. Sige. Apo Yaba, ikaw na muna ang bahala kay Lakam ha, habang wala kami. Masusunod, Haring Muring.
Ako na po ang bahala kay Lakam. Salamat, wika ni Haring Muring. Lumipas ang 1 linggo ay naglakbay na ang 2 hari kasama ang kani-kanilang mga alagad patungo sa isla ni Haring Muring. Si Apo Yaba naman ang pansamantalang tumatayong pinuno sa tribo nilang yon habang wala ang Haring Bugna. Siya rin ang nangangalaga sa kambal na anak ng hari. Kaya naman, habang nasa poder ng matandang babaylan ang kambal, ay tinuturuan niya ang mga ito kung paano magbasa ng orasyon at kung paano bigkasin ito ng tama. 1 buwan ang nakalipas, ay bumalik na si Haring Bugna, dala-dala ang mga hiningi niyang mga tanso at pilak kay Haring Muring. At agad niya itong ibinigay sa kanilang panday para gawing kalis. Lumipas pa ang mga panahon, ay binata na ang kambal at panay na ang ensayo ng mga to dahil na rin inihahanda ng kanyang amang hari sa posibleng magaganap na pagsakop ng kadiliman. Si Lakam ay mahusay gumamit ng kalis, bangkaw at latigo. Si Lakas naman ay mahusay sa paggamit ng arnis, kalis at latigo. Halos parehas lang ang talento ng dalawa at laging nagdadamayan ang mga ito sa anumang hirap na pinagdadaanan nila sa pagsasanay. Lagi namang nakaalalay si Apo Yaba sa kanila sa lahat ng kanilang ginagawang pagsasanay sa araw-araw. O ano kapatid ko, kaya pa ba? Pahinga muna tayo, Lakam. Masakit na ang paa ko sa kakainsayo. Bahala ka dyan. Kapag nakita ka ni Ama na nagpapahinga, yari ka dun. Alam mo namang istrikto yun eh. Saglit lang naman. Hindi naman siguro magagalit si Ama. O siya, sige na Lakam, magpahinga ka na rin. Alam kong pagod ka na din. Ako na bahala sa inyong ama. Sige ho, Lola Yaba. Habang nagpapahinga ang dalawa, ay biglang dumating ang ama nilang si Haring Bugna at kasama ang lolo nilang si Haring Muring. Lo! Maligayang pagbabalik, Haring Muring. Nakakatuwang mga binata. Salamat sa iyo, Yaba. Lo, namiss ko kayo. Bakit ngayon lang kayo nakabalik? Alam mo naman, Apo, madami kasing gawain sa nasasakupan ko. Alam mo namang ako ang hari doon. Kaya inayos ko muna ang lahat bago ako muling bumalik dito. Ganon po ba, Lolo? Oo naman, Apo. Aba, halos magkatangkad na pala kayo nila Kasa. Siya nga pala mga Apo, may iririgalo ako sa inyo. Teka, kukunin ko. Oh, hetong tanso na kalis. Para sa iyo, Lakas. Wow! Lo, salamat dito. Walang anuman, Apo. At ito namang pilak na kalis para sa iyo, Lakam. Salamat, Lolo. Ang ganda nito, Lo. At ang talim. Oo nga, Lo. Napakakintab pa. Siyempre naman, mga apo ko kayo eh. Dapat lang na espesyal ang ibibigay ko sa inyo. Salamat, Lo. O siya, tama na yan. Magsiuwi muna tayo nang makapagsalo-salo muna tayo ng hapunan. Sumama ka na rin sa amin, Apo Yaba. Sige po, Haring Bugna. Wika ng matandang babaylan. Kinaumagahan ay nag-ensayo ulit ang kambal doon sa kagubatan. Kasama nila si Apo Yaba nang makaramdam ang matanda ng pananakit ng dibdib. Lakas! Lakam! Tulungan niyo ako! Hindi ako makahinga! Hinging tulong ang matandang babaylan sa kambal. Lola! Sigaw ng dalawa. Agad na kinuha ni Lakas ang tubig at pinainom ang matanda. Habang si Lakam naman ay hinahaplos ang dibdib ng matanda para guminhawa naman ang kanyang pakiramdam. Mga apo ko, ramdam kong di na yata ako magtatagal. Ano bang pinagsasabi niyo, Lola?
Nakakapagod lang yan. Oo nga naman, Lola. Huwag naman kayong magbiro ng ganyan. Mga apo, may isang buwan ko na kasing kinikimkim ito. Ngayon lang lumala ng ganito. Kahit anong inom ko ng halamang gamot ay hindi na ito tumatalab sa akin. Bakit ngayon yun lang sinabi ito sa amin, Lola? Ayaw po namin kayong mawala. Kailangan po namin kayo. Oo nga po, wala na rin kaming tatawaging Lola kung mawawala po kayo. Malungkot na wika ng kambal. Mga apo ko, ang lahat ng bagay dito sa lupa ay may hangganan. Kaya lagi kayong magpapakabait, ha? Opo, Lola. Sambit ng dalawa. Mga apo, pwede bang iuwi niyo muna ako sa bahay ko? Hindi ko na kasi kayang tumayo eh. Wika ng matanda sa kambal. Agad namang binuhat ni Lakas ang matanda hanggang sa bahay nito. Salamat, Lakas, sa pagbuhat sa akin. Walang anuman yun, Lola. Ikaw pa, malakas ka sa akin eh. Pagbibiro pang sambit ni Lakas sa matanda. Lola, magpahinga na kayo. Sasabihan ko na lamang ang amang hari na di na kayo pwedeng sumama sa amin sa gubat para bantayan sa pag-ensayo namin. Salamat, Lakam, apo. Walang anuman yun, Lola. Alam nyo, Lakas at Lakam, ipinapanalangin ko na sana isa sa inyo ang magmamana ng aking makapangyarihang bastong bigay ni Bathala. Dahil nakikita ko sa inyo ang busilak niyong kalooban. Kaso, di ko na yun malalaman sapagkat wala na ako dito sa mundo kapag nangyari yun. Anong ibig niyong sabihin, Lola? Tanong ni Lakas. Bigay ng Bathala po, Lola? Oo, Lakam. Ipinagkaloob sa akin ito ni Bathala nung bata-bata pa ako para pamuksa sa lahat ng mga masasamang nilalang dito sa lupa. Kaya ipinapanalangin ko na sana isa sa inyong dalawa ang pagpapalain balang araw. Dahil ang sabi ng Bathala sa akin ay lalaki ang susunod na tagapagmana. Ganun po ba, Lola? Saad ni Lakam. Papaano naman namin yun malalaman, Lola? Tanong ni Lakas. Malalaman nyo rin yun balang araw, mga apo. Sagot ni Apo Yabak kay Lakas. Hindi na nangulit pa ang dalawa at pinagpahinga na nila ang matanda. Lola, aalis na po kami. Papadilim na rin kasi. Baka hanapin kami ni Ama. Balik na lang kami bukas dito, Lola, para kamustahin ka ulit. Sige, mga apo. Maraming salamat sa inyo, ha? Walang anuman po, Lola. Wika ng kambal. Nang papauwi na sana sila, ay biglang dumating ang Haring Bugna sa bahay ng babaylan. Ama! Kako na nga eh. Andito kayo. Maggagabi na. Bakit nandito pa kayo? Haring Bugna, ako po ang may kasalanan. Ipagpaumanhin niyo po kung inahatid nila ako dito sa aking bahay. Dahil sa bigla kasing nanghina ang aking katawan at di ako makalakad. Ganon ba, Apo Yaba? Aba, matulungin rin pala ang aking mga anak. Ikinagagalak kong malaman yon. Akala ko sa kumbati pisikal lang magaling ang mga to. Nagpapasalamat ako sa iyo, Apo Yaba, dahil tinuruan mo sila ng magandang asal. Wala nga naman yun, Haring Bugna. Siya nga pala, Haring Bugna. Pwede ba kitang makausap ng masinsinan? Siyempre naman, Apo Yaba. Mga anak, mauna na kayong umuwi. Susunod na lang ako sa inyo at may pag-uusapan lang kami ni Apo Yaba nyo. Sige po, Amang Hari. Sagot ng dalawa. Pagkaalis ng kambal. Haring Bugna, ramdam kong hindi na ako magtatagal dito sa lupa. Kaya minabuti kong sabihin na sa iyo ito. Ano yun, Apo Yaba? Naaalala mo pa ba ang baston na to? Oo naman. Yan ang baston na ipinagkaloob sa iyo ng Bathala, di ba? Na ginamit mo noon para may kulong ang mga tamaw sa Baybatis. Bakit niyo po na itanong, Apo Yaba? Ang totoo kasi nito, Haring Bugna, 20 taon ang nakalipas noon. Ay dinalaw ako ng isang anghel na sugo ni Bathala. At sinabi niya sa akin na bago daw ako mamatay ay itatarak ko daw ito sa bato na nasa aking bakuran. At pagkatarak ko daw ito,
ay unti-unting babaon ang baston na to hanggang sa makumpleto ang pagkabaon nito sa loob ng 7 araw. At doon ako mamamatay. Pakinggan mong mabuti, Haring Bugna, ang susunod kong sasabihin dahil sadyang napaka-importante nito. Sige po, Apo Yaba. Magpatuloy kayo. Sabi sa akin ng sugod ng Bathala na ang susunod na tagapagmana ng aking baston ay isang lalaki na taga dito sa ating tribo. Kaya kung sakali man na pumanaw na ako, Haring Bugna, gusto ko sana na ikaw ang magsabi sa lahat ng mga kalalakihan dito sa ating tribo na kung maaari ay subukan nilang hugutin ang baston na to kung saan ito maibabaon. Sige po, Apo Yaba. Ako naman ang hari dito sa tribo, kaya wala kayong dapat na ipag-alala. Maraming salamat sa iyo, Haring Bugna. Siya nga pala, bago ko makalimutan, para gumana pala ang kapangyarihan ng baston na to, ay sambatin lamang nila ang nasa papel na yan. Mahabang paliwanag ng babaylan. At binuklat ni Haring Bugna ang papel at binasa. Ano ba ang nakasulat dito, Apo Yaba? Nomis pactum codidianum tuum? 2 beses? Oo, Haring Bugna. At pagkatapos nilang sambitin yan, ay isusunod na nila ang gusto nilang hilingin dito. Pakatandaan lang ang sino mang makakakuha ng baston na to ay walang bisa ito sa panggagamot. Lalabas lang ang bisa ng kapangyarihan nito sa pakikipaglaban lamang sa mga masasamang uri ng mga nilalang. Kaya Haring Bugna, ikaw na po ang bahalang magpaliwanag sa sino mang makakakuha ng baston na to. Sige po, Apo Yaba. Asahan niyo po na ipapaliwanag ko ang lahat sa kung sino mang taong makakakuha ng baston na yan. Maraming salamat, Haring Bugna. Walang anuman yun, Apo Yaba. O siya, mauna na ako dahil gabi na rin. Dadalawin na lang kita ulit sa susunod na mga araw. Paalam. Sige, Haring Bugna. Paalam din sa'yo. Wika ng matandang babaylan. Pagkalipas ng ilang oras, ay pinilit ni Apo Yaba na puntahan ang bato kahit ito ay nanghihina na. Kailangan ko nang magpahinga. Hirap na din ako dito sa nararamdaman kong ito. Kaysa sa titiisin ko ito habang nabubuhay ako. Mas mainam na lang na itarak ko na lang itong baston na to kaysa sa mahaba nga ang buhay ko. Pero wala naman na akong silbi at magiging gulay din lang ako dito. At habang buhay na aalagaan kapag di ko pa tinarak ang baston na to. Sapat na ang 150 taon ko dito sa lupa. Bathala, ikaw na po ang bahala sa akin. Sabay tarak sa bato ang baston na hawak niya at nagliwanag ito habang bumabaon. Pagkalubog ng 2 pulgada ay nawala na ang ilaw na nanggagaling sa baston na yon. Hey, akala ko pwepersahin ko pa ang sarili ko sa pagtarak ng baston na to. Hindi na pala. Kusa na palang babaon itong mag-isa. Saad ni Apo Yaba sa sarili. Pagkatapos ng itarak ang baston, ay umakyat na ito sa kanyang bahay para magpahinga. Kinaumagahan ay binisita ito ng kambal. Lola Yaba! Lola, andyan ka ba? Tawag ng kambal sa kanilang Lola Yaba. Biglang bumukas ang pintuan at ang kanyang isang disipulong babae ang tumambad sa kanila. Magandang araw sa inyo, mga prinsipe. Pasok po kayo. Kanina pa po kayo inaantay ng pinunong si Apo Yaba. Salamat sa iyo, Ginang. Wika nilakas at umakyat na nga ang magkapatid. Lola, kamusta na po ang kalagayan nyo? Heto, lakam apo. Mahinang-mahina na. Lola, mas lalo yatang lumala ang kalagayan nyo ah. Gusto nyo bang magpatawag ako ng ibang manggagamot? Salamat lakas apo. Pero wag na. Alam kong hindi na rin ako magtatagal.
Huwag po kayong magsalita ng ganyan, Lola Yaba. Alam kong kaya nyo yan. Lakas, Apo. Dahil ikaw ang inaruga ko simula sanggol ka, kunin mo itong maliit na libretang ito at pag-aralan mo ang lahat ng mga nakasulat diyan. Dahil andyan lahat ng mga pangontra sa lahat ng mga masasamang gawain ng kaliwa. Kaya pagkaingatan mo yan ha, Apo. Lakam, Apo ko. Pasensya ka na ha kung wala akong maibibigay sa iyo. Ayos lang yun, Lola Yaba. Huwag kayong mag-alala sa akin. Naiintindihan ko po kayo. Alam ko namang si Lolo mo rin ang nag-aruga sa akin nung bata pa ako. Kaya naiintindihan ko po kayo, Lola. Maraming salamat sa iyo, Lakam, at naiintindihan mo ako. Wika ng matanda. Pagkaraan ng 7 araw, ay pumanaw na nga si Apo Yaba at ang baston naman ay lumubog na ito ng kalahati sa kabuuan nito. Nagluksa ang buong tribo sa pagkawala ng pinuno ng mga babaylan na si Apo Yaba. Kaya naman, bilang ganti sa mga naitulong ni Apo Yaba kay Haring Bugna, ay siya na ang sumagot ng lahat ng kinakailangan sa burol hanggang sa pagpapalibing dito. Pagkaraan ng 2 araw, ay pinatawag ni Haring Bugna ang lahat ng kalalakihan sa kanyang nasasakupan upang sabihin ang huling bilin ni Apo Yaba. Mga katribo, kayong lahat na mga lalaki ay pinatawag ko dito ngayon dahil may huling habilin ang minamahal nating pinuno na si Apo Yaba. Ayon kasi sa kanya, kung sino man sa inyo ang makakahugot ng baston nito, ay siya ang hihirangin kong susunod na magiging pinuno ng mga babaylan. Kung alam nyo lang, ang baston ni Apo Yaba ay hindi ordinaryong baston lamang, sapagkat ang baston na yon ay galing pa sa ating mahal na bathala at ipinagkaloob ito sa kanya para pabuksa sa lahat ng mga masasamang nilalang na nandito sa ating isla. Nakita nyo naman sa kanyang pamumuno ay walang masamang nilalang na nanggugulo sa atin ng matagal ng panahon. Mahabang paliwanag ng hari. Ngayon, lahat kayo ay sumama sa akin at pupuntahan natin ang bato sa bakuran ni Apo Yaba kung saan nandun ang baston niya at nakatarak. Dugtong pa nito. Nagpuntahan na ang lahat para malaman na kung sino talaga ang takapagmana ng baston ng matanda. Sa kabilang dako naman, ay unti-unti nang nawawala ang iniharang ni Apo Yaba noon sa kuweba para hindi makawala ang mga tamawo. Pinuno! Pinuno! Tignan nyo! Unti-unti nang nawawala ang bisa ng kapangyarihang bumabalot dito sa loob ng kuweba. Ibig sabihin lang na makakalaya na tayo. Magandang sinyalis ito. Ibig sabihin lang na namatay na ang matandang nagkulong sa atin dito ng matagal ng panahon. Kaya nawawala na ang bisa ng kanyang hinarang. Paglabas natin dito, Pinuno, ay sugurin na natin ang kanilang tribo para makabawi naman tayo sa kanila. Hindi. Walang lulusob. Alam nyo naman na alam na nila ang kinakatakutan natin. Sa tingin nyo ba ay mananalo tayo kapag lumusob tayo doon? Ha? Hehehe. Oo nga pala. So ano po ang gagawin natin, Pinuno? Humingi tayo ng karagdagang kapangyarihan at lakas sa ating Panginoong Diablo upang makapagasik tayong muli ng lagim at papatayin natin lahat ng kalalakihan at kukunin natin ang lahat ng kababaihan para sa ating pagpaparami. Maganda yan, Pinuno. Ako'y sabik nang pumatay ng tao. Nang gigigil ako dahil ilang taon tayong ikinulong dito. Konting kalma lang. Matutupad din ang lahat ng yan. Konting tiis lang. Alam nyo namang hindi tayo mananalo sa bilang nila. Mas lalo na ngayon. Matagal na panahon na ang nakalipas. Mas lalo na silang dumami siguro ngayon kaysa noon. Kaya walang gagalaw hanggat di ko sinasabi. Naiintindihan nyo? Wikang paliwanag ng pinuno ng mga tamawo.
Hindi nga nagtagal ay nawala na nga ng tuluyan ang harang na inilagay ni Apo Yaba doon at nabuksan na nga ng mga tamawo ang kuweba. Nakakasilaw. Pinuno, ang laki na ng bago sa kapaligiran. Halos di ko na mamukhaan ang lugar na to. Oo nga, kahit din ako ay naninibago na rin. Kayong lahat, sumama kayo sa akin. Puntahan natin ang yungib kung saan tayo nananalangin dati sa ating Panginoong Diablo para makahingi ng karagdagang kapangyarihan at lakas sa kanya. Wika ng kanilang pinuno at nilakbay na nga nila ang bundok papunta sa yungib na yon. Sa tribo naman ni Haring Bugna ay isa-isa nang sinubukan ng mga kalalakihan para hugutin ang baston na nakabaon sa bato. Subalit, paghahapon na ay wala pa rin ni isang nakahugot sa baston na yon. Hanggang sa inabot na sila ng maghahating gabi, ay paubos na rin ang lahat ng kalalakihan sa tribong yon ay wala pa rin nakakahugot sa baston ng matanda. Akala ko ba taga dito sa amin ang susunod na tagapagmana? Pero sinubukan na ng lahat ng kalalakihan. Wala naman ni isa ang nagtagumpay makakuha ng baston na to. Wika ni Haring Bugna sa kanyang isipan. Nang sila na lamang tatlo ang natira ay Masubukan ko nga. Baka ako naman ang taong magmamana nito. Ayaw talaga. Hindi para sa akin ang baston na to. Mga anak, kayo nga ang sumubok. Baka isa sa inyo ang nakatadhana. Sige po, Ama. Wika ng kambal. Nauna sila Kam na hugutin ang baston. Ayaw talaga sa akin. Ikaw naman kapatid na lakas. Baka nasa sayo ang swerte. Sige, susubukan ko. Teka. Buelo muna. Isa, dalawa, tatlo! Ayaw talaga. Isa pa nga. Talagang ayaw, Amang Hari. Sabi ni Apo Yaba ay tagay dito ang lalaking magmamana ng kanyang baston. Pero lahat na kami ay nasubukan na. Pero wala naman isa sa amin. Saad sa isip nito. Walang nagawa ang mag-aama, kaya umuwi na lang ang mga ito. Mga anak, halina kayo. Uwi na tayo at malalim na ang gabi. Sige po, Ama. Sa pagtulog ng Amang Hari, ay napanaginipan niya si Apo Yaba. Haring Bugna. Apo Yaba, buhay kayo? Hindi, Haring Bugna. Nasa panaginip mo ako. Ganun ho ba, Apo Yaba? Siya nga pala, Apo Yaba. Walang sinuman na lalaking taga rito sa aking nasasakupan ang nakahugo sa iyong baston. Pero, ang sabi mo sa akin ay taga rito sa ating tribo. Ang sabi kasi ng sugo sa akin noon ay lalaki. Kaya kita kinakausap ngayon para ipaliwanag sa iyo na lalaking kambal pala ang magmamana ng aking baston. At yun ay sila Kam at sila Kas. Malabo yun, Apo Yaba, dahil sinubukan na rin ng dalawa kagabi, pero hindi nila nahugot. Sinubukan na ba nila na sila mismong dalawa ang sabay na humugot nun, Haring Bugna? Hindi pa po, Apo Yaba. Kaya ako naparito dahil para sabihin sa iyo na mahuhugot lang ang baston na yon kapag sabay nilang huhugutin yon. At isa pa, kaya ako nagpakita sa iyo dahil ang mga tamaw na aking ikinulong noon sa may batis ay nakalaya na sila. Paano nangyari yun, Apo Yaba?
Noong pumanaw ako, ay nawalan na rin ng bisa ang inilagay kong harang doon. Kaya mag-iingat kayo dahil natitiyak kong babalikan kayo ng mga yon. Kung alam ko lang na ganun pala ang kahihinatnan nun, ay noon pa lang ay pinatay na lang sana natin silang lahat. Ngayon ay nasa peligro na naman ang nasasakupan mo, Haring Bugna. Kung ganun, Apo Yaba, kailangan naming maghanda dahil anumang oras ay pwede nila kaming salakayin dito at ubusin. Ganun na nga ang gagawin mo, Haring Bugna. Kaya mag-iingat kayo. Naway gabayan kayo ng ating bathala at kailangan makuha ng tambal ang baston sa lalong madaling panahon para may pantapat kayo sa mga tamawang yon. Sige po, Apo Yaba. Bukas na bukas ay ipapahugot ko sa kanila yon. Sige, Haring Bugna. Hanggang sa muli. Paalam. Wika ni Apo Yaba at biglang nagising ang hari pagkatapos ng panaginip na yon. Pagtingin ng hari sa labas ng kanyang tirahan ay umaga na pala, kaya nagmamadaling bumangon ito at ginising ang kambal. Lakas! Lakam! Bumangon na kayo dyan at may importante tayong pupuntahan. Magmadali kayo. Aantayin ko na lang kayo sa labas. Opo, Ama. Amang Hari. Nagantay ang hari sa labas ng kanyang bahay at nakita ito ni Haring Muring. Oh, anak kong hari, tila yata ang aga ay nandito ka na sa labas at parang may inaantay ka yata. Oo, Amang Hari. Inaantay ko si Lakas at si Lakam na lumabas. Babalikan kasi namin yung nakabaon na baston ni Apo Yaba sa kanyang bakuran. Dahil nagpakita sa aking panaginip si Apo Yaba kagabi at sinabi niya na ang kambal ang makakahugot ng baston na yun. Ganun ba? Abay, magandang balita yan, anak kong hari. Maganda nga, Amang Hari, dahil sila ang tagapagbana. Kaso, ang hindi maganda ay ang pagbabalik ng mga salot at tamawag dito sa aking isla. Tamaw? Oo, Amang Hari, sila ang mga kampon ng kadilimang mga engkanto na nangunguha ng mga babae para makapagparami sila. Minsan na namin silang nakasagupan noon dahil pinagdudukot nila ang lahat ng mga kababaihan dito sa aming tribo. Kaya nilabanan namin sila para mabawi ang mga kababaihan. Pagkatapos nun ay ikinulong ni Apo Yaba ang mga tamawang iyon sa kuweba gamit ang kanyang makapangyarihang baston at nilagyan niya ito ng harang na hindi nakikita noon para hindi na sila makalabas pa kailanman. Subalit, hindi pala alam ni Apo Yaba na pag mamamatay pala siya ay mawawala rin ang bisa ng harang na inilagay niya. Mahabang paliwanag ni Haring Bugna kay Haring Muring. Ah, ganun ba? Oh, andyan na pala ang mga bata. Hala, magmadali na kayo para makuha na nila agad ang baston ni Apo Yaba. Sige, Amang Hari, mauna na kami. Paalam. Ama, bakit tayo ulit babalik doon? Di ba nasubukan na namin kagabi? At hindi kami ang nakatadhana para sa baston na yun. Oo nga, Ama. Basta mga anak, mamaya ko na sasabihin sa inyo kapag nandun na tayo. Sagot ni Haring Bugna sa kambal. Maya-maya ay nakarating na sila sa malaking bato na yun. Mga anak, kahapon binunot nyo ito, di ba? Pero hindi nyo nahugot. Opo, Ama. Ngayon naman, bunutin nyo ang baston na yan ng sabay. Wika ni Haring Bugna sa dalawa at nagkatinginan ang kambal. Sige ho, Ama. Sagot ng kambal. At sinunod nga nila ang sinabi ng kanilang ama. Lakam, pagbilang ko ng 3 ay sabay nating hugutin ha. Sige, Lakas. 1, 2, 3. Sa wakas ay nahugot na rin nila ang baston nang biglang nagliwanag ito. Maya-maya ay biglang naging 2 ito. Ama, tignan nyo, naging 2 yung baston. Oo nga, Ama. Binabati ko kayo mga anak.
At kayo nga ang tagapagmana ng baston ng lulayaban nyo. Halina kayo, at sa bahay ko na lang ipapaliwanag ang lahat-lahat kung paano gagamitin ang baston na yan. Paliwanag ng kanilang ama. At humayo na nga sila pauwi sa kanilang bahay. Pagkarating nila doon, ay kinuha ni Haring Bugna ang isang papel na naglalaman ng orasyon. Mga anak, para gumana ang kapangyarihan ng baston na yan, ay kailangan nyo munang sambitin ang orasyon na to bago kayo humiling para gumana ang kapangyarihan yan. Paliwanag ng amang hari. Kinuha nito ni Lakas at binasa. Nomis pactum quotidianum tuum. 2 beses. Patingin kapatid. Sambit naman ni Lakam. At binasa rin niya ito. Nomis pactum quotidianum tuum. 2 beses. Tama mga anak. Pakatandaan nyo, gagana lamang ang kapangyarihan ng mga baston nyo sa pakikipaglaban sa mga masasamang uri ng nilalang. At hindi gagana ang mga yan sa panggagamot. Naintindihan nyo? Muling paliwanag ng kanilang amang hari. Opo, Ama. Naintindihan po namin. Bakit kaya amang hari? Kami ang napili ni Bathala. Tanong ni Lakam. Kasi nga, malilinis ang mga puso nyo mga anak. Kaya malaking pasasalamat ko kay Apo Yaba dahil napalaki niya kayo ng maayos. Siya nga pala mga anak, nakausap ko ang Lola Yaba nyo kagabi sa aking panaginip at sinabi niya na maghanda daw tayo sa nalalapit na paglitawan ng mga kampon ng kadiliman dito sa ating isla. Kaya naman, pagbutuhin nyo ang inyong pag-iensayo ha, para sa nalalapit na digmaan. Sige po, Ama. Sagot ng kambal. Sa kabilang dako naman, ay taimtim na nagdarasal ang mga tamawo at isa-isa nilang sinugatan ang kanilang mga palad para ipatak ito sa mga letrang nakaukit sa batong naroon sa lamesang bato. Nang umagos na ito sa lahat ng nakaukit doon, ay biglang nagliwanag ang yungib na yon at doon ay lumabas ang kanilang pinunong dyablo. Ano ang kailangan nyo, aking mga alagad? At ako ay inyong tinawag. Panginoon ko, nandirito kami para humigsa na sa inyo ng karagdagang kapangyarihan at lakas para makapagkasit kami ulit ng lagim sa islang ito. Dahil ang mga tao ngayon ay alam na nila kung ano ang kahinaan namin. Kami ay kanilang ikinulong sa mahabang panahon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng isang babaylan. At ngayon lang kami nakawala dahil ramdam ko ay namatay na ang babaylan na yun. Kaya nawala na rin ang bisa ng harang na ginawa niya. Yun lang ba? Kung mamarapatin niyo sana aking Panginoon, ay hinihiling ko na sana ay bigyan niyo po ako ng kapangyarihang mautusan ang lahat ng mga alagad ng dilim para mas mapadali ang pagsakop namin sa mga isla dito sa lupa. Dahil kung kami-kami lang, ay mahirapan po kami. Ipagkakaloob ko sa iyo lahat ng hinihiling mo at ang kapalit ay ang buhay ng mga tao at dalhin niyo dito sa akin at ialay niyo. Masusunod, Panginoon. Naibigay ko na ang kahilingan niyo. Humayo kayo at maghasik kayo ng kasamaan sa lupa. Masusunod, Panginoon. Wika ng pinuno ng mga tamawo at biglang nawala na ang kanilang Panginoon. Pinuno, pakiramdam ko ay napakalakas ko ngayon. Ano, Pinuno? Susugurin na ba natin ang mga hayop na nagkulong sa atin noon? Huwag muna. Hayaan mo muna ako sa aking plano. Total naman, kaya ko naman ang mag-utos ng ibang nilalang.
Kaya sila muna ang ating paatakihin. Aba, magandang plano yan, Pinuno. Kung magkataon ay hindi na natin kailangan makipaglaban pa para masakop lamang ang islang ito. Wika ng isa sa mga tamawo. Paglabas nila sa yugib na yon, ay inumpisahan ng tawagin ng Pinunong Tamawo ang lahat ng alagad ng kadiliman. Lahat ng kampo ng kadiliman! Lumapit kayo sa akin! Ngayon din! Sigaw na wika ng Pinunong Tamawo. Mga ilang minuto lang ang nakalipas ay nasa harapan na nito ang mga aswang, engkanto, kapre, tikbalang, tiktik, pati mga sigbin ay nandoon na silang lahat. Lahat kayo ay susunod sa aking pag-uutos. Ngayon gusto kong patayin ninyo ang lahat ng mga kalalakihan sa islang ito at hayaan ang mga kababaihan dahil kailangan namin sila para makapagparami kami ng lahi. Lahat ng mapapatay ninyo ay dalhin dito sa burol na to para maialin natin sa ating Panginoong Diablo. Paliwanag ng Pinunong Tamawo sa mga ito. At humayo na nga ang lahat ng nilalang ng dilim sa tribo ni Haring Bugna. Sa tribo naman ni Haring Bugna ay halos araw at gabing may nakatukhang nagbabantay sa paligid. Nang sa ganon ay makapaghanda silang lahat kapag may nakita ang mga bantay na kaaway. Malalim na ang gabi nang may matanaw sa itaas ang isang kawal. Ha? Ano yun? Ano ang lumilipad na yun? Sambit ng kawal. Nang biglang napatingin naman siya sa may bandang kagubatan at nakita niya ang andaming mga iba't ibang nilalang ang papasugod sa kanilang kuta. Kaya naman napatakbo ito at kinalampag ang kampana. Nagsilabasan ang mga tao sa kanilang kubol at pati na rin ang Haring Bugna at Haring Muring para tignan kung ano ang nangyayari sa labas. Nagsisisigaw ang kawal habang patakbong papunta ito sa hari. Haring Bugna! Haring Bugna! Ang dami mga iba't ibang nilalang ang papasugod sa atin ngayon! Sigaw ng kawal kay Haring Bugna. Mga kasama, ihanda ang mga kalis at buntot pagi ninyo, pati na rin ang asin. Lalabanan natin sila ng harap-harapan. Sigaw ni Haring Bugna. Mga anak, asan ang mga baston nyo? Ilabas nyo at makikipaglaban tayo sa mga alagad ng dilim. Ito na ang pangitain ni Akuyaba. Nagsisimula na. Wika nito sa kanyang kambal. Madugong sagupaan ang naganap ng gabing yun. Halos namumula na ang lupa sa dami ng dugo ang kumalat doon. Samantala, nakaharap ni Lakam ang isang kabayong tao na kung tawagin ay tikbalang. Halika, kabayong tao! Tayo ang magtutos! Wika ni Lakam. At sa likuran naman niya ay nandoon din si Lakas at ang kapre naman ang kanyang katunggali. Halika! Nang masubukan natin ang lakas mong danguho ka. Saad naman ni Lakas sa kapre. Napakatapang mo, bata. Tignan mo ang suntok ko. Pero bago pa dumapo ang suntok ng kapre, ay inusal ni Lakas ang orasyon ng baston. Nomis pactum quotidianum tuum. Nomis pactum quotidianum tuum. Pagkatapos niyang banggitin ang orasyon, ay sabay taas niya sa kanyang baston. Kidlat! Lumabas ka!
Ngayon kapre, tignan natin ang lakas ng suntok mo. Heto rin ang sayo! Nanginig ang kapre dahil sa kidlat na lumabas sa baston ni Lakas. Umandusay ang kapre sa lupa na tila'y nasunog ang buo nitong katawan. Ngayon, lasapin mo ang talim ng aking kalis. Tarak ni Lakas sa dibdib ng kapreng nakahandusay sa lupa. At maya-maya'y nagliyab ito at sabay naging abo. Samantalang si Lakam naman ay nahihirapang patamaan ng kanyang kalis ang tikbalang dahil mabilis itong gumalaw at sadyang pinaglalaroan lang siya nito. Hayop kang tikbalang ka, pinapahirapan mo ako ah. Pwes, kung di kita matamaan sa aking kalis, siguro naman dito sa aking baston na to, matatamaan na kita. Kalis mo, di makatama. Yan pa kayang baston na yan? Tawang wika ng tikbalang. Agad na hinugot ni Lakam ang baston at dali-dali itong inusal ang orasyon. Nomis pactum quotidianum tuum, nomis pactum quotidianum tuum. Baston ni Bathala, maging isang latigo kang umaapoy! Ah! Ngayon, siguro naman ay mahuhuli na kita, tikbalang ka. Wika ni Lakam. At napangunot naman ang noo ng tikbalang sa galit at umusok na ang kanyang ilong. Kung kanina ay pinaglalaroan lang kita, ngayon ay seryoso na ako. Kaya humanda ka na at dudurugin ko ang katawan mo, habog na binata. Yeah! Habang papasugod ang tikbalang kay Lakam, ay bumulong ito sa kanyang baston na latigo. Baston ni Bathala, pahabain mo ang latigong ito nang sa gadod ay maipulupot ko ito sa tikbalang na to nang di na makawala pa. Usal ni Lakam. Nang malapit na ang tikbalang kay Lakam, ay lumundag ito paitaas. Latigong apoy! Ngayon na! Yeah! Pakawalan mo ako dito, binata! Di ako makagalaw! Di ba sabi ko sa'yo, mahuhuli rin kita? Ngayon, lasapin mo ang kirot ng apoy na nagliliyab sa latigong yan. Dahil yan na mismo ang tutupok sa iyong katawan. Kaya wag mo lang tangkain pang makawala dyan. Dahil habang nagpupumigas ka, ay mas lalong hihigpit yan. Di ka dyan pakakawalan hanggat may hininga ka pang natitira. Manginit! Ang init! Binata, pagkawalan mo ako dito. Pangako, lalayo na ako at magbabagong buhay. Buhayin mo lang ako. Wika ng tikbalang nang biglang mas lalong lumakas ang apoy sa latigong yun. At yun na nga ang tumupok sa buong katawan ng tikbalang at naging abo. Hindi mo malilinlang ang basto ni Bathala, tikbalang. Alam niyang nagsisinungaling ka, kaya tinupok ka agad. Wika ni Lakam sa tikbalang. Patuloy pa rin ang pakikipaglaban ng mga taga-tribo sa mga alagad ng dilim na para bang hindi nauubos ang mga ito. Halos pagod na ang mga kalalakihan sa pakikipaglaban at unti-unti na ring nababawasan ang kanilang bilang dahil sa dami ng kalaban. Kapatid na Lakam, masyado silang madami. Maubos ang ating mga taga-tribo kung ganito lang na para bang walang pinagbago ang bilang ng mga alagad ng dilim. Halos ang dami nang napatay ng ating mga kasamahan, pero di pa rin sila nababawasan. Oo nga kapatid ko, ano kaya ang magandang gawin natin? Sa dami kasi nila, di natin sila kayang isa-isahin. Ikaw kapatid, may naiisip ka bang ibang paraan?
para mapadali ang pagpuksa natin sa mga yan. Teka. Alam ko na. Yung kidlat. Anong kidlat? Yung kidlat na ginamit ko kanina. Pwede nating tawagin ang kidlat sa langit para minsanang tupukin ang lahat ng mga masasamang nilalang na yan. Oo nga, pwede yung lakas. Mas magandang sabay natin tawagin ang kidlat. Sige. At muling inusal ulit ng dalawa ang orasyon ng baston. Nomis pactum quotidianum tuum. Nomis pactum quotidianum tuum. Baston ni Bathala, inuutusan ka namin na palapasin ang kidlat sa langit para patamaan ang lahat ng mga masasamang nilalang at elementong narito ngayon sa aming tribo. Ngayon na! Hiya! Tupok lahat ang nilalang ng dilim at wala ni kahit isa ang nabuhay sa lakas ng kidlat na tumama sa kanila. Nagtagumpay ang mga taga-tribo laban sa mga nilalang ng dilim at marami sa mga kalalakihan ang nasugatan dahil sa labanan na yon. Salamat sa inyo mga anak. Akala ko ay katapusan na namin dahil sobrang dami nila. Buti na lang at natulungan tayo ng baston ni Apo Yaba. Oo nga, salamat sa inyo mga apo at naubos nyo sila sa isang idlap lang. Si Lakas po ang nakaisip po nun, Lolo. Ama, Pero dalawa tayong gumawa noon, Lakam. Di ko naman kakayanin yon kung hindi dahil sa tulong mo. O siya, tulungan muna natin ang mga kasamahan natin na sugatan para magamot ng ating mga babaylan. Opo, Ama. Sagot ng kambal. Sa kabilang dako, magdamag naghintay ang mga tamaho sa pagbabalik ng mga inutusan nilang alagad. Pero ni isa ay wala nang nakabalik. Lintik! Di ko na maramdaman ang mga presensya ng mga inutusan ko Mukhang napatay na nga silang lahat. Ganun na lang ba kalakas ang mga tao ngayon? Ni halos isa ay walang nakabalik. Pinuno, huwag ka nang magtaka pa. Mahihinang nilalang lang ang mga yon. Kaya silang puksain ng mga tao dahil alam nila ang sandatang gagamitin nila para sa mga yon. Hindi kagaya sa atin na mas mataas ang uri at mas lalo pa tayong mas makapangyarihan kaysa sa dati. Kaya nating pulbusin ang mga yan, Pinuno, nang walang kahirap-hirap. Pwes, kung wala man makabalik, mamayang gabi, tayo naman ang lulusob sa tribo yon. At wala tayong ititira sa kanila, maliban lang sa mga kababaihan, dahil kailangan natin sila. Wika ng pinunong tamawo sa kanyang mga kasama. Samantalang sa tribo naman ni Haring Bugna ay patuloy pa rin ginagamot ng mga babaylan ang mga sugatan na lalaki. Bugna, sila na ba yung tinutukoy mo sa akin nung isang araw? Hindi po, Amang Hari. Mga alagad pa lang yung mga nakasagupan natin. Wala pa ang inaantay kong mga tamawo dyan. At alam ko, sila ang nag-utos na salakayin tayo. Paliwanag ni Haring Bugna kay Haring Muring. Nang biglang sumabat si Lakas. Ama, Lolo, siguro ho mas mainam kung lumayo muna kayo dito sa islang ito. Doon muna kayo, Ama, sa isla ni Lolo Muring at dalhin nyo na ang lahat ng mga sugatan. Kami na po ang bahala dito para di tayo mamatay lahat. Suhestyon ni Lakas sa kanyang amang hari. Maganda ang naisip mong yan, anak. Pero hindi ako alis dito. Sama-sama nating tapusin silang lahat. Amang Hari, baka pwedeng doon muna kayo sa inyong isla kasama ang mga sugatan kong tauhan. Sige, anak kong hari. Sabihan mo sila na lalayag na kami mamayang tanghali ha, para makarating kami doon ng maaga. Sige ho, Amang Hari. Sagot nito. Pinuntahan ni Haring Bugna ang mga tao at nagwika ito ng, Mga kasama, madami ang nasugatan na sa atin at tiyak kong di pa dito nagtatapos ang labanan na to. Dahil hindi pa nagpapakita ang mga tamawong nakalaya sa sumpang ibinigay ni Apo Yaba sa kanila noon. Kaya naman, kung sino man sa inyo ang gustong sumama kay Haring Muring sa kabilang isla,
ay sumama na kayo sa kanya para di na kayo madamay pa dito. At sa mga gusto namang magpaiwan, ihanda nyo na ang inyong mga sarili dahil mga tamaw na ang ating makakalaban. Mahabang paliwanag ni Haring Bugna sa mga tao. Nagsilikasan naman na ang mga tao doon at lahat ng mga babae ay sumama sa paglalayag na yon. Iilan na lang silang natira sa tribo at naghahanda na sila sa muling pagpapakita ng mga tamawo. Ang ibang kalalakihan ay gumawa ng tirador para itirador nila ang asin na ibinalot sa dahon. Nakahanda na ang lahat ng kanilang mga sandata laban sa mga tamawong inaantay ni Haring Bugna. Pagsapit ng gabi, Mga kasama, ihanda nyo ang inyong mga kalis at buntot pagi. At yung mga may tirador dyan, ihanda nyo na rin ang inyong mga asin. Baka kasi biglang lilitaw ang mga yun dito. At least ay handa na tayo. wikang paalala ni Haring Bugna sa mga kasamahan nito. Ama, ang mga makakalaban ba natin ay mga engkanto? Oo anak, mas mataas ang uri ng mga yon kaysa sa mga nakalaban natin kanina. Sana kayanin natin silang lahat. Ganun ba, Ama? Malalakas pala sila kung ganun. Sige, susubukan kong hilingin sa aking baston na bigyan kayo lahat ng karagdagang lakas na kapantay sa mga engkanto na yon. Kapatid na Lakam, pwede bang hilingin mo sa iyong baston na bigyan ng sapat na talim ang kanilang mga kalis, yung kayang makapatay ng tamawo? Sige, sige lakas. Sang-ayon na wika ni Lakam sa kapatid. Pagkatapos nagawa ng magkapatid ang hinihiling nila sa kanilang baston, ay nagpahinga na muna silang lahat dahil palalim na ng palalim ang gabi. Pero wala pa din ang kanilang inaantay. Hanggang sa pagsapit ng madaling araw, ay lumusob na ang mga tamawo sa tribu ng hari. Ama, may nararamdaman akong paparating dito. Wika ni Lakam, at biglang tumayo ito at inusal ang orasyon ng baston. Nomis pactum quotidianum tuum. Nomis pactum quotidianum tuum. Baston ni Bathala, ipakita nyo sa amin kung sino ang mga paparating ngayon dito sa amin. Biglang lumiwanag ang paningin ng mga taga-tribu sa dilim. At kahit malayo ay kitang-kita nila kung sino ang mga papalusob sa kanila. Mga kasama, magsipaghanda na kayo at andyan na ang mga inaantay nating mga tamawo. Sigaw na wika ni Haring Bugna. Mga ilang segundo lang ay andoon na ang mga tamawo at nagharap-harap na ang dalawang pangkat. Kamusta na? Matagal-tagal din panahon nung huli tayong nagkita. Bugna. Ngayong nakabalik na kami dito, ay uubusin na namin kayong lahat. Nang sa ganon ay makabawi naman kami sa inyo sa parusang inabot namin sa kami ninyong mga tao. At kapag naubos na namin kayo, ay kukunin na namin ang lahat ng kababaihan dito sa inyong tribo. At bakit ka rin tumatawa, Bugna? May nakakatawa ba? Meron. Dahil ang inaambisyon yung mga babae ay wala na silang lahat dito. Wala nang mga tao dito sa lugar na to, maliban na lang sa amin. Kaya wala na kayong makukuha pang mga babae dito sa isla ko. Tawang sagot ni Haring Bugna sa pinuno ng mga tamawo. Nangunot ang noo nito sa sinabi ni Haring Bugna at nanggagalaitin na ito sa galit. Hindi! Hindi maaari ito! Mga alagad, tignan ang mga kubol nila! Galit na utos ng pinunong tamawo. Pinagbubuksan ng mga tamawo ang mga kubol at wala nga silang nakita ni isang tao doon, maliban lang sa mga kaharap nila ngayon. Pinuno, nagsasabi siya ng totoo. Wala nang tao sa mga kubol, liban lang sa kanila. Oh,
Ano ngayon? Naniniwala ka na, ha? Tamawo? Ginagalit mo talaga ako, Bugna. Ngayon, lasapin niyo ang inyong kamatayan! Mga alagad, sugod! Galit na utos ng pinuno ng mga Tamawo sa kanyang mga kasama. Mga anak, kayo na ang bahala sa pinuno nila at kami na rin ang bahala sa mga alagad niya. Basta, mag-iingat kayo mga anak, ha? Wika ni Haring Bugna sa kanyang mga anak. Opo, Amang Hari. Sagot ng kambal. Mga kasama, ihanda ang mga tirador nyo. Sa hudyat ko ay itira nyo sa kanila ang mga asin. Wikang muli ni Haring Bugna. Nang malapit na ang mga Tamawo sa kanila, ay nagbigay na ng hudyat ang hari. Mga kasama, ngayon na! Ha? Anong nangyari? Hindi na tumatanap sa kanila ang asin. Nalintikan na. Gulat na saad ni Haring Bugna. Mga kasama, ilabas ang mga kalis nyo at makikipagsabayan tayo sa kanila. Nagsagupaan ang dalawang pangkat at nagulat ang mga Tamawo dahil nasusugatan sila ng mga ito ngayon. Hindi kagaya ng dati na hindi tumatalab ang mga sandata nilang mga kampilan dahil yun ay gawa lamang sa bakal at walang orasyon. Kaya pala naubos ang mga ipinadala ko dito dahil ang mga kalis nila ay gawa sa tanso at pilak. At nakakasiguro akong may orasyon yun dahil nasusugatan ang mga alagad ko. Pero walang silbihan sa akin. Kahit ilang orasyon pa ang ilagay nila dyan, ay hindi tatalam sa akin. Sabit sa isip ng pinunong Tamawo. Hoy Tamawo! Ano na? Papanoorin mo na lang ba ang mga kasamahan mo? Kami ang makakalaban mo, kaya ihanda mo na ang sarili mo! Kanina pa ako handa mga hangal. Puro kayo putak dyan. Bakit di nyo ako sugurin? Wika ng pinunong Tamawo sa kambal. Isinukbit ng kambal ang kanilang baston at hinugot nila ang kanilang kalis at sabay lumundag ang mga to patungo sa Tamawo. Yeah! Pagdapo ng kanilang kalis sa Tamawong yon, ay hinawakan lang ito ng kanyang dalawang kamay. Ha? Hinawakan lang niya ang kalis. Di man lang siya nasugatan. Oo nga. Wika ng kambal. Sabay hatak sa kanilang kalis sa kamay ng pinunong Tamawo at lumundag ulit sila sa magkabilang direksyon para patamaan ang pinunong Tamawo. Subalit, nang hahatawin na nila ito, ay biglang nawala ang pinunong Tamawo. Ha? Nawala? Sambit ng kambal. Mga binata, ano ba ang pinapatamaan niyo dyan? Andito ako sa likuran nyo. Wika ng pinunong Tamawo. Pagkalingon ng dalawa, ay binigyan nito ng pinunong Tamawo ng napakalakas na suntok at sipa ang dalawa. Tumilapon ang dalawa sa malayo sa lakas ng sipa at suntok na pinakawalan ng pinunong Tamawo sa kanila. Lakam, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, kapatid. Kaya ko pang lumaban. Sagot ni Lakam. Malakas ang nakaharap natin, kapatid. Halos nayanig ang katawan ko sa suntok na pinakawalan niya sa akin. Ganon din sa akin, Lakas. Akala ko mawawalan na ako ng ulirat sa sipang yun. Buti na lang at naisangga ko kahit papaano ang kamay ko. Kung hindi, baka nabalian na ako ng buto. Saad ni Lakam kay Lakas. Ano na? Hanggang dyan na lang ba kayo? Kung ganon,
kayo na ang mauunang papatayin ko. Wala pala kayong binatbat. Wika ng pinunong Tamaw sa kambal at papalapit na ito sa kanila. Kapatid na Lakas, ano nang gagawin natin? Lakam, kailangan natin siyang sugurin sa harap at sabay natin patamaan ng kanyang dibdib. Yun na lang ang naisip ko sa ngayon. Sige kapatid, bahala na dyan. Sang-ayon ni Lakam sa naisip ni Lakas. Kaya naman sinugod nila ito ng harap-harapan. Nilundagan nila ulit ito ng sabay at nakaporma na ang kanilang mga kalis sa pagtarak sa puso ng pinunong Tamaw. Pagbulusok ng dalawa ay inihataw nila ito ng buong puwersa. Ha? Naputol! Sabay na wika ng dalawa. Mga hangal, hindi tatalab yan sa akin. Ngayon, ako naman. Wika ng pinunong Tamaw at nag-umpisa na rin itong mag-orasyon. Oram pactum debilis muam. Oram pactum debilis muam. Oram pactum debilis muam. Ha? Ano yan? Umaapoy ang kanyang kamao. Lakam, tagilid tayo dyan. Kapag isinuntok niyan sa atin, siguradong luray-luray ang katawan natin. Kaya humiling tayo sa ating baston ng panangga. Jack, isusuntok niya yan sa atin. Sige Lakas. At nag-orasyon na nga ang dalawa. Nomis pactum quotidianum tuum. Nomis pactum quotidianum tuum. Baston ni Bathala, pagkalooban mo kami ng panangga. Ngayon na! Ito na ako. Tanggapin niyo ang bagsik ng aking kamao! Halos magtumbahan ang mga puno sa lakas ng epekto ng suntok na pinakawalan ng pinunong Tamaw. Kahit hindi sila nasaktan, ay tumilapon pa rin sila sa malayo. Whew! Ang lakas nun kapatid. Buti na lang at naharangan natin. Oo nga kapatid, sobrang lakas nun. Buti na lang kamo at meron tayong harang. Kundi lasog-lasog talaga ang katawan natin. Lakam, may naisip akong paraan para magapin natin ang tamawang yan. Ano yun kapatid? Hilingin mo sa baston mo na maging bangkaw na kahit anong kapal ng balat ng tamawang ito ay kaya niyang butasin. Tapos ano? Tapos, ako naman ang haharap sa kanya. Lilinlangin ko siya. Tapos ikaw naman ay patamaan mo ang bandang puso niya habang nakatuon sa akin ang atensyon niya. Okay? Magandang idea yan kapatid. Sige, basta mag-iingat ka dahil malakas ang kalaban natin. Salamat Lakam. Sige na, hilingin mo na bago pa ako sumugod sa kanya. Sige. Nomis pactum quotidianum tuum. Nomis pactum quotidianum tuum. Basto ni Bathala, maging bangkaw ka na kahit anong kapal ng balat na kaharap namin ngayon ay kayang-kaya mong butasin. Ngayon din! Sa isang iglap ay naging bangkaw ang kanyang baston. O siya Lakam, bahala ka na ha. Sana ay mapatamaan mo siya sa dibdib habang nililinlang ko siya. Sige kapatid, ako ang bahala. Wika ni Lakam sa kapatid. Pero bago sumugod si Lakas, ay humiling din ito sa kanyang baston. Nomis pactum quotidianum tuum. Nomis pactum quotidianum tuum. Baston ni Bathala, maging isa kang latigo. Ngayon din! May kapangyarihan pala ang inyong mga baston. Pwes, tignan natin kung sino ang mas makapangyarihan. Puro kasatsat! Ngayon, lasapin mo ang hagupit ng aking latigo! Hiya! Sabay lundag ni Lakas at inihataw niya ang kanyang latigo sa Tamaw. Heto, lasapin mo! Hiya! Hiya!
daing ng tamawo. Nagulat ito dahil kaya palang sugatan ng latigong yon ang kanyang balat. Kaya naman sa galit ng tamawo ay sinalo niya ang pangatlong hataw ni Lakas. Hiya! Huli ka, Balbon! Wika ng pinunong tamawo. At sabay hinila nito ang latigong yon. At palapit na ng palapit si Lakas sa pinunong tamawo. Dahil sa ayaw kasing bitawan ni Lakas ang latigong hawak niya. Kaya naman tuluyan na itong nasakal ng tamawo. Ngayon, dudurugin ko ang iyong leeg! Gigil na sakal ng tamawo. Pilit namang hinahatak ni Lakas ang kamay ng tamawo sa pagkakasakal. Lakam! Lakam! Ngayon na! Sigaw na wika ni Lakas sa kanyang kapatid. Pero di ko kita, kapatid, dahil nakaharang ang katawan mo. Basta! Bahala na! Sige na! Desididong wika ni Lakas. Nagdadalawang isip naman si Lakam kung ibabato niya ba o hindi ang bangkaw. Pero dahil nakikita niyang nahihirapan na si Lakas sa pagkakasakal sa kanya, ay hindi na ito nagdalawang isip na ihagis ang bangkaw niyang hawak. Patawarin mo ako, kapatid. Bangkaw, ikaw na ang bahala sa kapatid ko. Maluhaluhang wika ni Lakam. Sabay hagis niya na ito sa pinunong tamawo. Tumagos ang bangkaw sa katawan ni Lakas at tumusok din ang talim nito sa sentro ng dibdib ng pinunong tamawo. Ngunit mababaw lang ang bumaon dito dahil sa medyo makapal at makunat ang balat nito. Kaawa-awang binata! Nagsakripisyo pa para lang gumana ang plano nyo. Pero di nyo inisip na kasing unat ng ugat ng kahoy ang balat ko. Tawang wika ng pinunong tamawo. Kung ganon, ibubuhos ko na ang lahat ng aking lakas. Wika ni Lakas. Sabay hawak nito sa bangkaw na tumagos sa kanyang katawan. At pilit nitong itinutulak pabaon sa dibdib ng tamawo. Lakam! Tulungan mo ako para bumaon ang bangkaw na to! Andyan na ako, kapatid! Sigaw ni Lakam. At agad tumakbo ito patungo sa kanyang kapatid. Heto na ako, kapatid! Lumundag si Lakam at buong puwersa niyang sinipa ang dulo ng bangkaw na tumagos sa katawan ni Lakas para maibaon ng husto ang talim ng bangkaw na nakadiin sa dibdib ng tamawo. Tumagos ang bangkaw sa katawan ng pinunong tamawo at nabitawan na nito si Lakas sa pagkakasakal. Di ko akalaing maiisahan niyo ako. Para yan kay Lakas, nang dahil sa'yo, napatay ko ang aking kapatid! Sigaw ni Lakam sa pinunong tamawo. Biglang nagliyab ang katawan ng tamawong ito at unti-unti itong naging abo. Agad namang dinaluhan ni Lakam ang kapatid niyang naghihingalo. Kapatid ko, Lakas, patawarin mo ako. Hindi ko kagustuhan ang nangyari. Okay lang yun, kapatid ko. Kung hindi mo naman gagawin yun, ay tiyak na hindi natin siya mapapatay.
Naghihingalong wika ni Lakas. Natalo na rin ni Haring Bugna at ng mga kasamahan nito ang iba pang mga tamawo. At nang paglingon ng hari sa kanyang kambal, ay napasigaw ito. Lakas! Sigaw ng hari habang patakbo itong papalapit sa anak na naghihingalo. Lakam, ano ang nangyari sa kapatid mo? Ama, isinakripisyo niya ang kanyang buhay. Mapatay lang namin ang pinuno ng mga tamawo. Paliwanag ni Lakam sa kanyang ama. Anak ko, lumaban ka. Kaya mo yan. Ama, masaya na ako dahil napuksa na natin silang lahat. Hanggang dito na lang siguro ang aking buhay. Huwag kang magsalita ng ganyan, anak. Mabubuhay ka. Manalig ka lang sa ating bathala. Napapaluhang wika ng hari nang biglang ipinikit na ni Lakas ang kanyang mga mata. Kapatid ko! Patawad, kapatid ko! Patawad! Iyak na wika ni Lakam sa kapatid niyang wala ng buhay. Maya-maya ay biglang lumutang ang dalawang baston at umiikot ito ng napakabilis hanggang sa umilaw ito ng napakaliwanag. Sino ka? Bakit sobrang liwanag mo? Di kita makita. Ako ang sugo ni Bathala. Pagkarinig nilang lahat yon, ay dali-dali silang lumuhod lahat at nagbigay galang. Naparito ako dahil nakita ng ating mahal na Bathala ang kabutihan ng inyong na magkapatid. Kaya naman, inutusan ako na gawaran kayo ng pasasalamat dahil handa niyong isakripisyo ang inyong buhay para lamang malabanan ang kasamaan ng dilim. Paliwanag ng sugo. Biglang bumaba ang baston at lumapat ito sa katawan ni Lakas na wala ng buhay. Maya-maya'y lumiwanag ang buong katawan ni Lakas at nakakasilaw itong tignan. Napapikit ang lahat dahil sa tindi ng liwanag na bumabalot sa katawan ni Lakas. Nang biglang nawala ang liwanag at biglang nagsalita si Lakas. Ama, kapatid ko, bakit kayo nakapikit? Wika ni Lakas. Pagdilat ng kanilang mga mata, ay biglang napayakap si Lakam at ang kanyang ama sa sobrang tuwa. Anak mo, salamat at nabuhay kang muli. Wika ng hari habang mahigpit na nakayakap ito kay Lakas. Kapatid ko, buhay ka nga! Salamat sa bathala at binuhay ka niyang muli, kapatid! Saad din ni Lakam at nagalak din ang mga kasamahan nila dahil sa muling pagkabuhay ni Lakas. Ha? Namatay ba ako? Akala ko ay natutulog lang ako eh. Pagbibirong wika ni Lakas. Walang humpay na kaligayahan ng lahat dahil sa wakas ay wala ng mga alagad ng dilim na manggagambala pang muli sa kanilang isla. Kaya simula noon ay tahimik nang namumuhay ang mga tao roon. At dito nagtatapos ang isa na namang kwentong aking isinulat na pinamagatang Lakas at Lakam at ang kapangyarihan ng baston kontra Tamawo.
Maraming salamat po sa lahat ng nakinig ng kwentong ito. And most especially, sa lahat ng aking mga silent listeners dyan. Maraming salamat po. So, kita-kits tayo ulit sa susunod kong upload mga kapatid.